sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taksibol N 2008, sa isang maliit na apartmen sa gilid N Quezon City, isang kahon na 12 taon nang hindi nabubuksan ang natakpuan. Ito ay nasa ilalim ng aparador ng isang matandang babae na na-stroke. Ang petsa sa selyo ay Nobyembre 11, 1996. Ang nakpadala ang kahon ay isang babaeng natakpuang walang buhay kinaumagahan. Nang buksan ang kanyang pamangkin ang kahon, isang kupas na scarf ang laman nito. Ngunit nang iladlat ang scarf, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa tupi ang tela. Nakatagilid sa kaliwa ang sulat kamay. 3 maikling linya lamang ito. Ang huling pangungusap ay nagsasabing, "Kung may mangyari sa akin, hindi ako ang may gawa nun." Bumalik tayo sa araw na iyon, 12 taon na ang nakalipas. Madaling araw ang Nobyembre 12, 1996, sa isang mansyon sa Forbes Park, Makati, kung saan ang pader pa lamang ay may haba ng mahigit 100 metro. Mahigit kalahating oras nang kumakatok ang kasambahay ngunit walang sumasagot mula sa loob. Ang mailaw ay nakabukas buong gabi. Nang tuluyang sirain ang pinto, ang 30 taong gulang na aktres na si Isabel Reyes ay natakpuang nakaupo sa sofa. 3 taon pa lang ang nakalipas mula nang huli siyang makita ng buong bansa sa telebisyon. Ngunit may kakaiba sa silid. Ang kanyang natuhot ay makadikit at ang likod ay tuwid na nakasandal. Walang anumang gamit na nakakalat. Perpektong mayos ang buong silid. Maging ang tasang tesa ay nasa tamang lugar, at ang kanyang nga sinelas ay maayos na nakahanay sa paanan niya. Ang trangka ng pinto ay nakakandado mula sa loob, at ang 3 bintana ay sarado lahat. Isang perpektong locked room. Sa ibabaw mesa, may isang pirasong papel na hindi tupi o lukot. Isang maikling suicide note. Ang sulat ay perpektong tuwid, na parabang ginamitan ng ruler. At sa kanan ng papel, katabi mismo ng kanyang kanang kamay, ay isang fountain pen na bukas ang takip at tuyo na ang tinta. Ngunit si Isabel Reyes ay kaliwete. Dahil sa isang paso noong bata pa, habang buhay na naging mahina ang kanyang kanang kamay. Kumakain siya gamit ang kaliwang kamay, nagsusulat gamit ang kaliwang kamay, at pumipirma para sa matagahanga gamit ang kaliwang kamay. Sa burol, isinigaw ng kanyang ina habang ipinapakita ang paklat sa kanang kamay ng anak, "Kaliwete ang anak ko." Ngunit hindi inilabas ng investigador ang kanyang kwaderno. Ang masalitang iyon ay hindi naisulat sa anumang opisyal na ulat. Tanghali ng araw na iyon, isang private jet ang lumapag sa isang pribadong hangar malapit sa Naya. Ang lalaking bumababa sa hagdan ay napaluhot at bumagsak, isang eksenang nakunan ng 8 kamera. Sa tabi niya, mayroon ng handang isang folder ng mga dokumento. Ito ang listahan ng 32 kilalang personalidad sa negosyo na kasama niya umano noong gabi ng pangyayari. Bago pa man makapagtanong ang mga pulis, naipamahagi na sa mga mamahayag ang mga dokumentong nagsisilbing alibi. At noong umaga ring iyon, alas 8, habang ang katawan ni Isabel ay nasa sofa pa rin, isang press release na ang ipinadala sa media. Ang 3 talata ay nagsasaad. Matagal na raw siyang dumaranas ng matinding depresyon. Sa loob ng 3 buwan, ang kaso ay sinara bilang pagpapakamatay. Taon-taon, sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang anak, ang ina ay tumatayo sa harap ng presinto ng pulisya dala ang isang plakar. Nung una, may 3 o 4 na reporter na dumating. Pagsapit ng 3 taon, wala nang dumating. Tinawag ng gataw ang matanda na babaeng nabaliw sa pagkamatay ng anak. Lumipas ang 12 taon. Ngunit ilang araw matapos matakbuhan ang liham, isang detektip ang kumuha ng isang sobre mula sa pinakamataas na estante sa isang bodega. Ito ay isang rolyo ng film na 12 taon niyang hindi ipinadevelop. Bakit itinago ng taong ito ang film sa loob ng 12 taon nang hindi man lang ito ginagalaw? Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng silid na iyon na nakakandado mula sa loob? Paano makakapagiwan ng suicide note na sulat kamay ng kanang kamay ang isang taong habambuhay na kaliwete? At bakit magpapadala ang ganoong liham ang isang aktres sa kanyang ina isang araw bago siya tahimik na pumanaw sa sarili niyang silid? Ang simula ang kaso. Alas 5 ang madaling araw, Nobyembre 12, 1996. Sa dulong isang burol sa Forbes Park, nakatayo ang isang malaking mansyon na may pader na mahigit 100 metro ang haba. Ito ang tahanan ni Miguel Tangen Guevara, ang chairman ng Maharlika Group. Sa loob ng property, may isang maliit na annex house, mga 20 hakbang mula sa pangunahing bahay. Si Aling Lorna, ang kasambahay, ay nakatayo sa harap ng kalahating oras nang hindi umaalis. Kanina pa siya kumakatok, na ngayon ay halos pinupukpok na niya ang pinto. Walang marinig na sagot mula sa loob.
Ang ilaw sa annex ay nakabukas buong gabi. Tanging ang madilaw na liwanag na sumisilip sa makapal na kurtina ang tila may buhay sa lugar na iyon. Alas 10 na gabi, kumatok si Aling Lorna para magabot nega merienda. Nung oras na yon, may naririnig pa siyang tunog nega telebisyon. Inilagay niya ang tray sa harap ng pinto, at narinig pa niya ang isang maikling sige mula sa loob. Ngunit bandang alas 11, biglang nawala ang tunog ng telebisyon. Hindi nakatulog ng maayos si Aling Lorna. Pagkagising niya ng madaling araw, dumiretso agad siya sa annex. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, ngunit hindi ito gumagalaw. Pumunta siya sa gilid para sumilip sa bintana, ngunit ang mga kurtina ay mahigpit na nakasara. Nagmamadaling bumalik si Aling Lorna sa pangunahing bahay. Ginising niya si Mang Nestor, ang katiwala, butler, na natutulog sa isang silid sa likod. Humihinghal na ikinuwento ni Aling Lorna ang tungkol sa annex. Nagsuot ng Amerikana sa ibabaw ngang pantulok si Mang Nestor at lumabas. Inakala ni Aling Lorna na tatawag agad ito sa pulisya. Ngunit ang numerong tinawagan ni Mang Nestor ay hindi 3 numero lamang. Ito ay isang mahabang numero, ang numero ng opisina na pamilyar kay Aling Lorna. Ang sumagot ay si Ricardo Vargas, ang Chief of Staff ng Maharlika Group. Tinalikuran ni Mang Nestor si Aling Lorna habang kausap ito, ipit ang telepono sa pagitan ng kanyang balikat at tainga. Hindi narinig ni Aling Lorna ang pinag-usapan dahil sa mahinang boses, ngunit nakita niya si Mang Nestor na paulit-ulit na tumatango at nagsasabing, "Opo, sir." Hindi naging maikli ang usapan. Nang ibaba ni Mang Nestor ang telepono, tumingin siya sa orasan sa dingding at sinabi kay Aling Lorna na maghintay sandali. "Hindi po ba kayo tatawag ng pulis?" tanong ni Aling Lorna. Hindi sumagot si Mang Nestor. Sa halip, pumunta siya sa kusina at yuminom ng isang basong tubig. Ang dulong nga daliri ni Mang Nestor ay bahagyang nanginginig. Ang mayaring nga bahay, si Miguel Tangen Guevara, ay wala ron. Pumunta siya sa Balesin Island noong nakaraang hapon para sa isang 3 araw na golf tournament kasama ang magkasosyo sa negosyo. Sa pakawalangang chairman, ang lahat ng desisyon ay dapat manggaling kay Mang Nestor. Ngunit wala siyang ginawang desisyon. Naghintay lamang siya sa tabi ng telepono, nag-abang ang tawag mula sa opisina. 40 minuto pa ang lumipas bago dumating ang utos na sirain ang pinto. Dinala ng hardinero ang isang bareta mula sa bodega. Sa utos ni Mang Nestor, ipinasok ng hardinero ang bareta sa siwang ng pinto. Ang tunog ng nabibiyak na kahoy ay pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Bumukas ang pinto nang matanggal ang trangka sa loob. Mainit sa loob. Buong gabi palang nakaon ang heating. At sa gitna ng silid, sa sofa, nakaupo si Isabel Reyes. Siya ay 30 taong gulang. 3 taon pa lang ang nakalipas mula nang huli siyang makita ng buong bansa sa telebisyon. Matapos siyang ikasal at magretiro, ang ganex na ito na ang naging buong mundo niya. Nakaupo si Isabel sa gitna ng sofa, makadikit ang tuhod. Ang kanyang likod ay tuwid na nakasandal, at ang 2 kamay ay mayos na nakapatong sa kanyang ngahita. Tanging ang ulo niya ang bahagyang nakatagilid. Mukha siyang natutulog. Ngunit nang tawagin siya ni Aling Lorna at hawakan ang kanyang balikat, ito ay matigas na parang kahoy. Napaupo si Aling Lorna. Si Mang Nestor ay hindi pumasok sa silid, nanatili siyang nakatayo sa may pintuan at dahan-dahang sinuri ang paligid. Ang silid ay kakaibang maayos. Walang gamit na nakakalat. Ang tasa sa mesa ay nasa tamang lugar, at ang maaga libro sa estante ay maayos na nakahanay. Maging ang sinalas ni Isabel ay makatabi sa ilalim ng kanyang nga paa. Ang tray ng pakain na iniwan ni Aling Lorna kagabi ay nasa ibabaw ng lalagyan ng sapatos, hindi man lang nagalaw. Sa ibabaw ng salaming mesa, may isang piraso ng papel. Hindi ito nakatupi o lukot. May ilang maikling pangungusap na nakasulat dito, na may tuwid at malinis na pagkakasulat. Sa kanan ng papel, katabi ang kanang kamay ni Isabel, ay isang fountain pen na nakabukas ang takip. Tuyo na ang tinta nito. Sa charpet, may isang bakas ng pakaluhod. Isang bilog na marka. Tila may lumuhod o may mabigat na bagay na ipinatong doon at inalis din. Noong umagang iyon, sa 12 ng taong pumasok sa bahay, isa lamang ang nakapansin at kumuhang litrato sa bakas na iyon. Sa likod ng bahay, may sinasagawang pakukumpuning ang tubo sa loob ng 4 na araw. Ang construction worker na si Mang Tonyo ay dumating ang alas 6 ng umaga sa likurang gate. Habang papasok, bit-bit ang kanyang bag. Napahinto siya nang makita ang daming ang tao sa hardin. May 5 o 6 na lalaking nakaitim na suit, at ang pinto ng ex ay sira at bukas. Hindi na nagtanong si Mang Tonyo at tahimik na umalis. Huli nang dumating ang nga pulis. 2 detektif mula sa Makati City Police Station. Pumasok silang 5 hakbang sa loob ng annex at inikot ng tingin ang silid.
Tiningnan nila si Isabel sa sofa, ang mesa, at ang pintuan. Wala pang 10 minuto ang kanilang pagsisiyasat. Hinawakan ngang isang detektip ang sirang trangka ngang pinto. Ito ay nakakandado mula sa loob ng masira. Sinubukan naman ng isa pang detektip na itulak ang ngangga bintana. Lahat ng tatlo ay nakakandado mula sa loob. Inilabas ng dalawang detektip ang kanilang mga kwaderno at sabay na isinulat ang dalawang salita, suicide, pinaghihinalaan at locked room. 2 oras pa ang lumipas bago dumating ang scene of the crime operatives, SOCO. Sa panahong iyon, 11 taon na ang nakapasok at nakalabas sa annex, kasama ang katiwala, kasambahay, hardinero, at manggatawahan mula sa opisina. Walang nagsusuot ng guantes. Walang nagtala kung sino ang tumapak at saan. Alas 8 ng umaga, naglabas ang pahayag ang Public Relations Office ng Maharlika Group. Inanunsyo nito ang pagkamatay ni Isabel Reyes, ang asawa ng chairman at dating actress. Sa ikatlong talata ng pahayag, nakasaad na, matagal na raw siyang dumaranas ng matinding depresyon. Sa oras na hawak na ng mareporter ang pahayag, ang katawan ni Isabel ay nasa sofa pa rin sa annex. Tanghali na ng araw na iyon. Lumapak ang private jet ng grupo sa isang pribadong hangar. Bumukas ang pinto at humakbang si Miguel Tangen Guevara sa hagdan. Siya ay 48 taong gulang, ang chairman na namumuno sa Maharlika Group sa loob ng 3 taon. Sa ibaba, 8 kamera na ang nakaabang. Sa kalagitnaan ng pagbaba, napahawak si Miguel sa hawakan ng hagdan. Bigla siyang napaluhod. 2 alalay ang umalalay sa kanya. Tinakpan ni Miguel ang kanyang mukha ngang palat at hindi tumayo ng matagal. Walang tigil ang tunog ng kamera. Ang eksenang iyon ang naging pangunahing balita sa lahat ng istasyon ng TV kinagabihan. Sa tabi ni Miguel ay nakatayo si Ricardo Vargas, ang kanyang chief of staff, may hawak siyang isang sobre. Laman nito ang listahan ng mabisita sa golf course sa Balesin. Nakasulat doon ang pangalan ng 32 kilalang tao sa mundo ng negosyo na kasama raw ni Miguel noong gabing iyon. Habang paalis sa hangar, ipinamahagi ni Ricardo ang kopya nito sa mamamahayag. Bago pa man makapagtanong ang pulisya kay Miguel. Bago pa man magkaroon ng opisyal na investigador ang kaso. Ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang alibi ay unang dumating sa media kaysa sa mga autoridad. Nang hapon na iyon, bumalik si Richardo sa kanyang opisina at tumawag sa telepono. Tumawag siya sa front desk ng golf course sa Balesin. Hindi listahan ng mga bisita ang hiningi niya. Hiningi niya ang listahan ng mga night shift na empleyado. Inalam niya kung sino ang nasaang pwesto at anong oras. Samantala, sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDGN-PNP, isang batang detektif ang nagbubuklat ng nga litrato mula sa isang sobre. Siya si Marco Gomez. 8 buwan pa lang siyang detektif. Dahil isinulat ng 2 nakatataas na detektif na suicide ang kaso, ang trabaho na lang ni Marco ay ayusin ang mapapeles. Isa-isa niyang tiningnan ang nalitrato. Si Isabel na nakaupo sa sofa, ang papel sa mesa, ang sirang trangka, ang nakakandadong bintana. Huminto siya sa isang litrato. Ang litratong fountain pen. Ibinaba niya ito sa mesa at tinitigang mabuti. Ang fountain pen ay nasa kanang bahagi, katabi ang kanang kamay ni Isabel. Kung binitiwan niya ito matapos magsulat, natural lang ang posisyon nito. Kung siya ay right-handed, tiningnan ni Marco ang susunod na litrato. Ang charpet sa tabi ng sofa. May malinaw na bilog na marka. Mukhang may lumuhod doon. Ngunit si Isabel ay natakpuang nakaupo sa sofa. Kumuhang balpan si Marco at binilugan ng pula ang 2 litrato. Kinaumagahan. Gumawa si Marco ng isang request form. Hinihiling niya na suriin ang sulat kamay sa papel at mulingkunan ng fingerprints ang fountain pen. Ang request ay ipinasa sa desk ni Chief de la Cruz, ang hepe ng dibisyon. Makalipas ang 3 araw, bumalik ang request. May selyo sa kanang itaas na bahagi nito. Sa tabi nito, nakasulat ang dahilan ng pagtanggi. Mabilis na pagsasara ng kaso ayon na rin sa hiling ng pamilya. Dala ang dokumento, kumatok si Marco sa pintong hepe. Nakatayo si Chief de la Cruz sa tabi ng bintana, naninigarilyo. Ipinatong ni Marco ang 2 litrato sa mesa. Hindi tumingin si Chief de la Cruz sa mga litrato. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo sa ashtray at sinanyasan si Marco na lumabas. Nakipag-dinner si de la Cruz ng 2 beses sa isang empleyado ng Maharlika Group. Sa basement ng ospital kung saan nakaburol si Isabel, ibang eksena ang nagaganap. Ang ina ni Isabel, si Aling Rosario, ay nakatayo sa harap ng bangkay ng kanyang anak. Si Aling Rosario ay isang simpleng babae mula sa probinsya na mag-isang pinalaki ang kanyang anak sa pagtatrabaho sa bukit ng iba.
Ang anak niyang iyon ay naging artista at ang unang sweldo nito ay ipinambayad sa operasyon sa tuhod ng ina, 10 taon na ang nakalipas. Itinaas ni Aling Rosario ang kanang kamay ng kanyang anak. May luma itong paklat ng paso. Nakuha niya ito noong bata pa siya nang matumba malapit sa isang kalan de kahoy. Mula nun, hindi na nakaroon ng lakas ang kanang kamay ni Isabel. Kaliwang kamay ang gamit niya sa pagkain at pagsulat. Kahit sa pagpirma para sa matagahanga, laging kaliwang kamay ang gamit niya. Ipinakita ni Aling Rosario ang likod ng kamay na iyon sa mga tao at paulit-ulit na sinabi, "Kaliwete ang anak ko." Buong buhay niya, kaliwa ang gamit niya. Nabasak ang kanyang boses. Hinawakan niya ang manggas ng isang detektip at muling itinuro ang paklat. Hindi inilabas ng detektip ang kanyang kwaderno. Sa halip, sinenyasan niya ang isa pang kasama. Hinawakan ng dalawang detektip si Aling Rosario sa makabilang braso at dinala sa kabilang silid. Maya-maya, pumasok ang isang nurse at nag-alok ng pampakalma. 2 oras na nakaupo si Aling Rosario sa silid na iyon. Ang mga sinabi niya ay hindi naitala sa anumang dokumento. May isa pang tao na dumating sa burol. Si Helen, ang dating manager ni Isabel. Si Helen ang kasama ni Isabel mula nang magdebut ito hanggang sa magretiro. Gabi na, nang paunti na ang matao, lumapit si Helen sa isang detektip na nakatayo sa may pasukan. Pabulong na sinabi ni Helen, 2 buwan na ang nakalipas, nakikipakita si Isabel sa isang abogado. Isang divorce lawyer. Tiningnan lang siya ng detektip at nanatili sa kanyang pwesto. Hindi niya inilabas ang kanyang kwaderno, hindi rin tinanong ang pangalan ni Helen. Inulit ni Helen ang sinabi niya, ngunit tumango lang ang detektip habang nakatingin sa ibang direksyon. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap si Helen ng termination notice mula sa kanyang ahensya. Walang nakasulat na dahilan. 12 taon ang lumipas bago muling marinig ang pangalan ni Helen sa industriya ng entertainment. Ang autopsy ay minadali. Ang dahilan sa papel ay pahintulot ng pamilya. Ang pumirma sa consent form ay si Miguel Tangen Gufara, hindi si Aling Rosario. Dahil legal na asawa, walang naging problema sa dokumento. Walang nagpakitang dokumentong iyon sa ina. Kinabukasan matapos ang libing, tinawag ni Mang Nestor si Aling Lorna. Utos. Linisin ang annex. Dala ang basahan at walis, pumasok si Aling Lorna. Nandun pa rin ang sofa. Ipinasok niya ang kamay sa ilalim ng sofa para walisin ang alikabok. May nahawakan siyang maliit at matigas. Nang ilabas niya, isa itong piraso ng kukong tao. Hati ito sa gitna. Mayroon ding natuyong mansa sa dulo. Habang tinitingnan niya ito sa kanyang palat, may narinig siyang yabak. Si Mang Nestor. Lumapit ito nang walang imik at tiningnan ang palat ni Aling Lorna. Inabot niya ang kamay at kinuha ang piraso ng kuko. Bago pa man makapagsalita si Aling Lorna, naunahan na siya ni Mang Nestor. Tapusin mo na ang paglilinis. Paglabas ng silid, kinuha ni Mang Nestor ang basurahan. Inakman niyang ilalagay ang kamay sa loob ng supot. Inakala ni Aling Lorna na itinapon na niya ang kuko. Ngunit ilang hakbang lang sa pasilyo, tumigil si Mang Nestor nang makitang walang tao. Kumuha siyang panyo mula sa bulsa. Maingat niyang inilagay ang pirasong kuko sa panyo, tiniklop itong 4 na beses, at isinilid sa panloop na bulsang kanyang Amerikana. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Marco Gomez sa annex. May 2 siyang gustong kumpirmahin. Ang marka sa karpet at ang ilalim ng sofa. Pagbukas niya ng pinto, napahinto siya. Bago na ang wallpaper. Wala na ang karpet, at ang sofa ay pinalitan na rin. Nang lumabas siya sa hardin, pati ang lupa ay bago na. Bumalik si Marco sa presinto. Mula sa drawer ng kanyang mesa, kinuha niya ang isang rolyo ng film. Ito ang litratong kinunan niya mismo sa crime scene gamit ang sarili niyang kamera. Hindi pa niya ito ipinapadevelop. Inilagay niya ang film sa isang sobre, binuksan ang kanyang personal na locker, at itinago ito sa pinakalob, sa ilalim ng mga damit. Sa sandaling iyon, si Marco Gomez lang ang nakakaalam na mayroon pang ganung film. Pebrero ngang sumunod na taon. 3 buwan matapos ang insidente, isang dokumento ang natapos. Kamatayan dahil sa pagpapakamatay. Sa 6 na salitang iyon, isinara ang kaso ng pagkamatay ni Isabel Reyes. Ang piskal na pumirma sa closing papers ay nag-resign nong tag-araw. Pagkatapos ng 4 na buwan, naupo siya bilang konsultan sa legal team ng isang kumpanyang kaanib ng Maharlika Group. Walang kumuwestiyon sa kanyang appointment. Taon-taon. Sa anibersaryo ngang pagkamatay ng kanyang anak, tumatayo si Aling Rosario sa harap ng Makati City Police Station. Hawak niya ang isang plakart na sulat kamay. Malaki at hindi pantay ang nga letra, ngunit pareho lagi ang sinasabi. Kaliwete ang anak ko.
Noong unang taon, may 3 o 4 na reporter na dumating. Kumuha silang litrato at nagtanong, pero walang balitang lumabas. Sa ikalawang taon, isang reporter lang ang dumating. Mula sa ikatlong taon, wala nang dumating. Nagbubulungan ang matao sa tuwing nakikita nila si Aling Rosario. Sabi nila, ang matandang nabaliw sa pagkamatay ng anak. Itinutulak siya palayong ngang gwardiya ngang presinto. Pero kahit natutumba, hindi niya binibitawan ang plakard. Kapag napupunit ito, umuwi siya at gumagawa ngang bago. Ibinenta ni Aling Rosario ang kanyang lupain sa probinsya. Ang lupang iyon ay pinahirapan niya sa buong buhay niya. Ginamit niya ang pera para umupang ng isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang tanging dahilan, para mas malapit sa presinto at sa korte. Sa loob ng apartment na iyon, isang buong dingding ang puno ng alaala ng kanyang anak. Mga litrato mula sa mataping, mga tropeo, mga ginupit na artikulo sa diaryo. At sa gitna, isang maikling sulat na isinulat ng kanyang anak gamit ang kaliwang kamay. Inay, hindi na po ba masakit ang tuhod ninyo? Tuwing umaga, umupo si Aling Rosario sa harap ng dingding na iyon at pinupunasan ang malitrato ng kanyang anak, isa-isa. Samantala, nasa ibang mundo si Miguel Tangen Guevara. Ang imahengang biyudong chairman ay nagdulot ng malaking simpatya. Noong taksibol, nagtayo siya ng isang foundation. Ipinangalan niya ito sa kanyang asawa. Ang layunin, magbigay ng scholarship sa mga batang artista. Nagunahan ang media sa pagbabalita nito. Ang headline, negosyanteng ginawang sining ang kalungkutan sa pagkawalang asawa. Taong-taong tuwing Nobyembre. May ginaganap na tribute concert. Laging nasa gitna ngang unang hilera si Miguel. Kapag nagsimula na ang musika, yumuyuko siya. Sa kalagitnaan, inilalabas niya ang panyo at pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Hindi pinalalakpas ng kamera ang eksenang iyon. Ang nakuha na iyon ay naging paboritong material sa magayiran special ng TV sa loob ng mahigit isang dekada. Tahimik siyang nagpakasal muli 2 taon matapos ang insidente. Walang kasal. At isang maikling linya lang ang lumabas sa diaryo. Ang bago niyang asawa ay may 5 taong gulang na anak na lalaki. Inakalang nga taon na ito ay anak sa dating asawa ng babay. Walang reporter na nagsiyasat kung kailan ipinanganak ang bata. Noong nga panahong buhay pa si Isabel Reyes. Iba naman ang naging takbo ngang oras para kay Marco Gomez. Noong taksibol matapos isara ang kaso, nakatanggap siya ng transfer order. Inilipat siya sa isang maliit na police outpost sa isang malayong probinsya sa kabundukan. Sa kanyang transfer papers, nakasulat na ito ay ayon sa kahilingan ng empleyado. Hindi kailanman gumawa ng ganoong kahilingan si Marco. Pumunta siya sa personnel department, ngunit hindi man lang tiningnan ng hepe ang kanyang mga papeles. Tapos na ang desisyon. Ang tanging sinabi sa kanya. Habang nag-impake, binuksan ni Marco ang kanyang locker. Inilabas niya ang kanyang magamit, isa-isa, hanggang sa maabot niya ang pinakalob. Nandun pa rin ang sobre na may film, hindi niya ito isinama sa makahon. Inilagay niya ito sa panloob na bulsa ang kanyang bag at personal na dinala. Ang quarters sa police outpost ay isang luma at maliit na bahay na may 2 silid. Ipinatong ni Marco ang sobre sa pinakamatas na estante sa bodega at tinakpan NG kumot. 4 na beses siyang lumipat ng destino pagkatapos nun. Sa bawat lipat, nababawasan ang kanyang nagamit. Itinapon niya ang libro, ang muebles. Ngunit ang sobrang iyon, palagi niyang daladala sa kanyang kamay. Hindi niya ito inilalagay sa trangang sasakyan. Laging nasa passenger seat habang siya ay nagmamaneho. Samantala, iba ang naging landas ng taong nasa mansyon. Nakatanggap ng malaking halaga si Aling Lorna matapos ang insidente, kasama ang pasasalamat sa kanyang serbisyo. Umuwi siya sa kanyang probinsya. Ginamit niya ang pera para sa pag-aral ng kanyang anak sa kolehiyo. Hindi alam ng anak niya ang totoo, ang alam lang nito ay naipon iyong ng kanyang ina sa matagal na pagtatrabaho sa Maynila. Si Mang Nestor ay ginawang managing director sa isang subsidiary ng kumpanya. Mula sa pagiging katiwala, naging ehekutibo. Ang petsang kanyang promosyon ay eksaktong 90 araw matapos niyang kunin ang pirasong ang kuko mula sa palat ni Aling Lorna. Bumili si Mang Nestor ng bahay sa labas ng Maynila at naglagay ng isang vault sa master's bedroom. 2 bagay ang laman nito. Ang pirasong kuko na nakabalot sa panyo, at isang sobre na may kopya ang isang kasunduan na nilagdaan nina Miguel at Isabel noong 1993, ang taon ng kanilang kasal. Binubuksan niya ang vault isang beses sa isang buwan para tingnan ang laman nito. At tuwing may okasyon, siya ang unang bumabati sa chairman, mas magalang at mas tahimik kaysa kaninuman. Si Chief de la Cruz ay nag-apply para sa maagang pagre-retiro 2 taon bago ang kanyang mandatory retirement.
Sa kanyang farewell speech, sinabi niya sa mga nakababatang opisyal na namuhay siya ng may prinsipyo. Makalipas ang isang buwan, naupo siya sa opisina ng CEO ng isang security agency na kaanib sa Maharlika Group. Mula sa bintana ng niyang opisina, tanaw ang Ilok Pasig. Si Mang Kiko, ang driver, ay naging hepe ng isang logistics center. 20 taon niyang minaneho ang sasakyan ng chairman. Ang kanyang promosyon ay eksaktong isang buwan matapos isara ang kaso. Hindi ngumiti si Mang Kiko nang matanggap ang balita. Sa isang selebrasyon, hindi niya ininom ang inalok na baso. Maaga siyang umalis. Mula nun, hindi na siya uminom ng alak. Sa maliit na apartment sa Quezon City, iba ang takbo ng oras. Sa ilalim ng aparador ni Aling Rosario, may isang kahon. Isang lumang kahon na pangkoreo. Nakasulat dito ang address gamit ang sulat kamay ng kanyang anak. Nakatagilid sa kaliwa. Ang petsa, Nobyembre 11, 1996. Isang araw bago mamatay ang kanyang anak. Dumating ang package kinaumagahan matapos siyang pumanaw. Tinanggap ni Aling Rosario ang kahon, binuksan ng bahagya, at napahinto. Nakita niya ang scarf ng kanyang anak. Agad niyang isinara ang kahon at itinago sa ilalim ng aparador. Hindi niya kayang harapin ang magamit ng kanyang anak. Kung ano pa ang laman ng kahon bukod sa scarf, hindi na nalaman ni Aling Rosario sa loob ng 12 taon. Lumipas ang 12 taon hanggang Abril 2008. Isang malakas na kalabok ang narinig mula sa apartmen ni Aling Rosario. Kumatok ang kapitbahay ngunit walang sumagot. Nang tuluyang buksan ang pinto, natakpuan si Aling Rosario na nakahandusay sa sahig, sa harap ngang dingding na puno ngang litrato ng kanyang anak. Ang kanyang kamay ay nakaabot sa mga litrato. Dinala siyang ambulansya. Ang diagnosis, stroke. Bagamat naoperahan, mabagal ang kanyang pagaling. Sa ikatlong araw, tinawag ng doktor ang kamag-anak sa pasilyo at marahang sinabing maghanda na. Ang natitirang kamag-anak ni Aling Rosario ay ang kanyang pamangkin na si Leo. Pinsan siya ni Isabel, ngunit bata pa siya noong mangyari ang insidente. Ang tanging naalala niya ay napakaraming tao sa burol. Pumunta si Leo sa apartmen ng kanyang tiyahin para makayos ng gagamit. Pagpasok niya, natigilan siya. Isang buong dingding ang puno ng litrato ng kanyang pinsan. Kupas na ang maginupit na diaryo, at patong-patong na ang tape. Binuksan niya ang aparador. Habang nililipat ang mga damit sa kahon, may nahawakan siya sa ilalim. Isang lumang kahon na pangkoreo. Ang petsa, Nobyembre 11, 1996. 12 taon nang hindi nabubuksan. Ibinaba niya ito sa sahig at binuksan. Sa loob, isang scarf ang maayos na nakatupi. Kupas na ang kulay, ngunit nandun pa rin ang matupi. Itinaas niya ang scarf. Biglang may dumulas na papel mula sa tupi nito at nahulog sa sahig. Isang liham na nakatupi ngapat. Pinulot ito ni Leo at binuklat. Ang sulat ay nakatagilid sa kaliwa. Ilang maikling linya lamang. Inay, pakitago mo ng mabuti ang scarf na ito. Hindi ako makatulog ng maayos nitong nga nakaraang araw. Kung may mangyari sa akin, hindi ako ang may gawa nun. Paulit-ulit na binasa ni Leo ang sulat habang nakaupo sa sahig. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa likod ng papel, may isa pang sulat, isang numero ng telepono at sa ilalim nito, ang dalawang salita. Kopya ng kasunduan. Hindi nakatulog si Leo ng gabing iyon. Kinaumagahan, dinala niya ang sulat sa Makati City Police Station. Tiningnan ng staff ang sulat at dinala siya sa tamang departamento. Ipinasok ng desk officer ang case number sa computer. Pagkatapos, tumingin ito kay Leo at sinabing, sarado na ang kaso. 12 taon nang tapos. Muling ipinakita ni Leo ang sulat, ngunit itinulak lang ito ang officer. Ganon din ang sagot na nakuha niya sa pangalawang presinto. Sa pangatlo, hindi na tinanggap ang kanyang report. Bumalik si Leo sa ospital. Habang hawak ang kamay ng kanyang tiyahin, kinausap siya ng bantay sa kabilang kama. Ikinuwento nito ang tungkol sa isang bagong unit ng pulisya na itinatag para muling buksan ang nga lumang kaso. Kinaumagahan, pinuntahan ito ni Leo. Isang silid sa dulo ng ikatlong palapag ng isang gusali ng PNP. Sa pinto, nakasulat, Long-Term Unsolved Cases Task Force. Isang pilot program na itinatak noong Marso ng taong iyon. 4 lang ang miyembro, kasama ang team leader. Kung walang resulta sa loob ng 6 na buwan, bubuwagin ito. Pagbukas ni Leo ng pinto, isang lalaking nakaupo malapit sa bintana ang tumingala, si Marco Gomez. Ang detektif na ipinatapon sa malayong probinsya 12 taon na ang nakalipas. 4 na beses na siyang lumipat ng destino at nasa kalagitnaan na ng kanyang 40S. Inabot ni Leo ang sobre. Kinuha ni Marco ang papel at binuklat. Wala pang 10 segundo, natapos niya itong basahin.
Hindi siya nagsalita. Ibinaba niya ang papel sa mesa at dahan-dahang pinatag. Tumingin siya kay Leo. Si Isabel Reyes ba ang nagsulat nito? Tumango si Leo. Tumayo si Marco, lumakat patungo sa bintana, at matagal na nakatayo ron, nakatalikod. Nasaan ang nanay niya ngayon? Tanong niya. Sinabi ni Leo ang pangalan ng ospital. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Marco. Nakmaneho siya papunta sa kanyang bodega. Sa pinakamataas na estante, sa ilalim ng kumot, nandun pa rin ang sobre. Ang film na 12 taon niyang hindi ipina-develop. Kinaumagahan. Ipina-develop niya ito. Hapon na nang makuha niya, ang litrato. Pagbukas niya ng sobre at pagkuha sa unang litrato, natigilan siya. Nandun ang orihinal na anyo nga next bago ito baguhin. Ang lumang wallpaper, ang orihinal na sofa, ang hardin bago palitan ang lupa. At ang bilog na marka sa carpet. Ang huling litrato ay ang fountain pen, na nasa kanan pa rin ni Isabel. Inilatak ni Marco ang 39 na litrato sa kanyang mesa. Hinawakan niya ng duloeng daliri ang 20 bilog na iginuhit niya 12 taon na ang nakalipas. Agad na humiling ng pagsusuri ang team sa National Bureau of Investigation, NBI, Forensics. 2 bagay ang pinaghambing. Ang litrato ang sulat na natakpuan sa crime scene at ang orihinal na liham mula sa kahon. Ang nagsuri ay si G. Reyes, isang veteranong document examiner. 3 linggo ang inabot bago dumating ang resulta. Binasa ni Marco ang konklusyon. Ang 2 dokumento ay may makasalungat na direksyon ng stroke at makaibang panimulang punto, hindi ito maring sulat ng isang tao. Sa ilalim, may dagdag na opinyon. Ang sulat sa dokumentong natakpuan sa crime scene ay sulat ng isang right-handed na tao na komportable at natural. Walang bakas panginginig o pahinto na karaniwang makikita kung susubukan ang isang kaliwete na gayahin ito gamit ang kanang kamay. Iyon ang mismong sinabi ni Aling Rosario sa basement ng ospital 12 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang hindi naisulat sa anumang ulat nun ay bumalik bilang isang ekspertong pagsusuri. Kinuha ni Marco ang sulat at tiningnan ang numerong telepono sa likod. Lumang numero. Tinunton niya ang lokasyon ng opisina at hinanap ang abogadong gumamit nito noon. Retirado na ang abogado at nakatira sa probinsya. Nang puntahan siya ni Marco, kinuha nga abogado ang isang lumang logbook. May 2 talaeng konsultasyon noong Setyembre at Oktubre 1996. Ang pangalan ng kliyente, Isabel Reyes. Sa buot ng konsultasyon, nakasulat ang mga salitang diborsyo at paghahati ng ari-arian. Kinopya ni Marco ang logbook at bumalik sa Maynila. Isang ulat para sa muling pagbubukas ng kaso ang isinulat. Nang makuha ang pirmang PNP-CIDG, umakyat ang papeles sa mas mataas na antas. Habang umaakyat ang papeles sa linyang ang koman, tumunog ang telepono sa Legal Department ng Maharlika Group. Hindi na natukoy kung sino ang tumawag o mula sa ang ahensya. Ngunit ang tawag ay wala pang 3 minuto. Nang ibaba ng legal head ang telepono, agad siyang umakyat sa opisina ng Chief of Staff. Mula sa araw na iyon, lahat ng tawag sa opisina ng Long-Term Unsolved Cases Task Force ay nagsimulang i-record. Hunyo 2008, isang buwan matapos simulan ang muling investigasyon. Binuo ang isang legal team para kay Miguel Tangen Guevara, ang pinakamalaking law firm sa bansa. Na may 9 na abogado, kabilang ang 2 dating piskal at 3 dating hukom. Ang una nilang ginawa ay hindi paghahanda para sa depensa, kundi alamin kung nasaan ang orihinal na kopya ng suicide note. Mabilis ang resulta. Wala na ito. Itinapon ito noong 1997 matapos isara ang kaso. Kinumpirma ni Marco ito sa logbook ng mga itinapong ebidensya. May isang pangalang nakapirma, si Chief de la Cruz. Ngunit kakaiba ang petsa ng pagtatapon 3 araw bago pa man opisyal na isara ang kaso. Ang pangunahing ebidensya ay nawala bago pa man mailagay ang selyo sa closing papers. Agad na nagsampang ng mosyon ang legal team. Ang kanilang argumento. Dahil wala na ang orihinal, ang litrato at kopya ay hindi maaring maging basehan para sa handwriting analysis. Kinabukasan, ito na ang headline sa mga diaryo. Investigasyong walang basehan, nakasandal sa lumang litrato. Kasama pa sa artikulo ang pahayag na ang team ay nadadala lang daw ang emosyon ng pamilya. Pinuntahan ni Marco si De La Cruz sa gusali ng security agency sa tabi ng ilog. Sa 15th floor ang opisina ng CEO. Nagpakilala si Marco at humiling ng appointment. Pinahintay siyang sekretarya, at pagbalik, sinabing wala raw sa schedule si De La Cruz. Bumalik si Marco kinabukasan, at ganun pa rin ang sagot. Habang paalis sa lobby, napalingon siya sa elevator. Nakita niya ang likod ni De La Cruz habang nagsasara ang pinto.
Ang parehong taon na nagpatay ng sigarilyo sa kanyang opisina 12 taon na ang nakalipas. Hindi lumingon si De La Cruz. Samantala, lumilipas ang panahon. Ang task force ay isang pilot program. Kung walang resulta, bubuwagin ito. 4 na buwan na lang ang natitira. Isang memo ang dumating mula sa itaas. Walang karagdagang tauhan ang ibibigay sa isang investigasyon na hindi tiyak ang kahantungan. Ang ibig sabihin, kung walang resulta sa loob ng 4 na buwan, tapos na ang team. Idinikit ni Marco ang memo sa dingding, katabi ng mga litrato. Nagbagong direksyon ang team. Itinuon nila ang pansin sa alibi. Ang 30 kaksikataw na nasa balesin. Siyam sa kanila ay pumanaw na. Ang iba ay malabo na ang alaala. Halos isang buwan na walang progreso. Sinimulan nilang imbestigahan ang mga empleyado sa halip na mga bisita. Nahanap nila ang mga record ng trabaho. Isa sa kanila, isang night shift chadi na naknangalang Pedro. May maliit na car wash na si Pedro sa Laguna. Nang puntahan siya ni Marco, sinabi ni Pedro na hindi na niya matandaan. Paano raw niya maalala ang nangyari 12 taon na ang nakalipas? Nang ipakita ni Marco ang petsa at listahan ng mga bisita, natigilan si Pedro. Naalala ko ang gabing yon, sabi niya. Nakagulo kami kasi darating daw ang mga chairman. 2 bagay ang naalala ni Pedro. Una, ang pasilyo. Ang fila kung saan tumuloy ang chairman ay may ilang kwarto lang. Ang night shift na empleyado ay naghihintay sa isang silid sa dulong pasilyo. Sinabi ni Pedro na mula alas 11 gabi hanggang alas 2:30 ng madaling araw, walang sinumang dumaan sa pasilyo. Pangalawa, ang tunog. May narinig akong tunog ng helikopter nung madaling araw, sabi niya. Sa likod ng burol. Tinanong ni Marco kung karaniwan ba ang paglapag ng helikopter dun. Umiling si Pedro. Sa araw, paminsan-minsan, pero hindi sa madaling araw. Sumilip daw siya sa bintana pero hindi niya makita dahil nasa likod ng burol. Hiningan ni Marco ang opisyal na salaysay si Pedro. Humingi ito ang ilang araw dahil abala raw sa negosyo. Iniwan ni Marco ang kanyang calling card. Makalipas ang 3 araw, tinawagan niya si Pedro, pero number cannot be reached na ito. Pinuntahan niya ang car wash. Sarado na ito, at may foreign na sign sa pinto. Ngunit hindi binitawan ni Marco ang isang salitang iniwan niya. Helicopter. Sinimulan ni Marco na halungkatin ang mga aviation records. Ang mga pribadong helikopter ay kailangang magpalam sa control tower. Ang record ay nananatili sa airport. Ang tanong ay kung mayroon pa bang record pagkatapos ang 12 taon. Nagtanong si Marco sa Civil Aviation Authority of the Philippines. 10 araw bago dumating ang sagot. Pagbasa niya, dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga control records ay dokumento ng gobyerno. Ang retention period ay 30 taon. Maaring nawalangang Maharlika Group ang kanilang sariling flight logs, ngunit ang record ng NAIA Control Tower ay ibang usapan. Wala ito sa kanilang kapangyarihan. Nahanap din ni Marco si Aling Lorna. Nag-isa siyang nakatira sa kanyang probinsya. Pagpasok ni Marco sa bakuran, nakita niya itong nag-ayos ng ngabutil sa beranda. Nang banggitin ni Marco ang pangalan ni Isabel Reyes, natigilan si Aling Lorna. Isang butil ang nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi siya nagsalita. Umupo lang si Marco sa gilid ng beranda at naghintay. Pagkatapos ang 20 minuto, nagsalita si Aling Lorna. May kuko sa ilalim ng sofa. Inilarawan niya ito. Hati sa gitna. At may marka sa karpet, bilog, dagdag niya. Kinuha ito ni Mang Nestor mula sa palat ko. Akala niya, itinapon ito sa basurahan. Hiningan siya ni Marco ngang opisyal na salaysay. Nag-alinlangan siya, ngunit tumango. Pupunta raw siya sa Maynila sa susunod na Lunes. Noong gabing iyon, isang itim na sedan na may takip na plaka ang pumarada sa eskinita malapit sa gusaling ng PNP, nanatili ito doon ng 2 oras. Lunes ng umaga, alas 8 pa lang, nasa opisina na si Marco naghihintay. Nagabang sila hanggang alas 11. Tumawag si Marco. Nagring pero walang sumagot. Tanghali. Tumawag ulit siya. Ganun pa rin. Alauna. May tumawag mula sa numero ni Aling Lorna. Sumagot si Marco. Matagal na katahimikan, pagkatapos ay nagsalita si Aling Lorna. Wala akong nakita. Walang kuko. Naglinis lang ako. At ibinaba ang telepono. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang dahilan. May pumasok na 8,800 sa bank account ng anak ni Aling Lorna. Ang nagpadala. Ang security agency ang Maharlika Group. Ang CEO, si De La Cruz. Dati. Tuition fee. Ngayon, pambili ang bahay. Agad na sinimulan ng team na itres ang daloy ng pera. Ngunit mabilis na nawala ang mga dokumento. Ang sagot na natanggap nila, nasunok daw sa isang bodega.
Nang suring ni Marco sa Bureau of Fire Protection, may ulat ng sunog, ngunit walang record ng pagresponde. At ang kontrata ng upa sa bodega ay nag-expire 2 araw bago pa man ang sunog. Samantala, natunton nila ang kinaroroonan ni Pedro, ang kedi. Lumabas siyang ang bansa papuntang Southeast Asia. Ang nagbayad ng kanyang plane ticket, isang empleyado mula sa opisina ng Maharlika Group. 2 testigo ang nawala. At nagsimula na namang kumilos ang legal team, gamit ang iba't ibang delaying tactics pagkwestiyon sa jurisdiksyon, pag-akusa ng bias sa document examiner, pahingi ng re-examination. Bawat isa ay tumatagal ningo, at ang oras ng task force ay paubos na. Ang pinakabago nilang atake ay ang film mismo ni Marco. Dahil personal niya itong itinago, wala raw pruweba na ito ay tunay na kuha noong 1996. Baka gawa-gawa lang. Naging sandata laban kay Marco ang film na iningatan niya. Ngunit napansin ng isang bagitong investigador ang isang numero sa gilid ng film canister, ang serial number ng produksyon. Ipinadala nila ito sa manufacturer. Ang sagot. Ang film ay inilabas noong Setyembre 1996 at naubos bago matapos ang taon. Imposibleng mahanap pa ito, makalipas ang 2 taon. Ngunit sa 2 buwang iyon, 2 miyembrong team ang inilipat pabalik sa dati nilang unit. 2 na lang sila ni Marco ang natira. Nobyembre na. Itinas ni Miguel Tangent Guevara ang donasyon ng kanyang foundation at nagdaos ng mas malaking tribute concert. Sa TV, ipinakita siyang pumupunas ng luha. Sa isang silid sa ospital, pinapanood ito ni Aling Rosario. Nang makita ang eksena, bigla siyang bumangon, natanggal ang kanyang ife, at sinubukang abutin ang TV bago bumagsak sa sahig. Pinatay nga nurse ang TV. Noon lang niya ibinaba ang kanyang ulo sa sahig. Sa opisina, inilabas ni Marco ang lahat ng 39 na litrato at idinikit sa dingding. Sa ikatlong gabingang pagtitik, may napansin siya sa litrato ang trangkang ang pinto. 3 malilit na gasgas sa kahoy sa ilalim nito. Hindi ito napansin ng lahat sa loob ng 12 taon. Ang direksyon ng nagasgas ay palabas, hindi palok. Ipinadala niya ito para sa pagsusuri. Ang resulta. Ang magasgas ay hindi tugma sa pagmamanipula mula sa loob. Ito ay tugma sa paggamit ng isang manipis na metal mula sa labas para hilahin ang trangka. Gumuho ang pundasyon nege buong kaso, ang clactrum. Hindi ito isinara mula sa loob. May naglok nito mula sa labas. Bumaba si Marco sa evidence room. Halos lahat ng ebidensya ay itinapon na. Ngunit sa isang sulok, may isang kahon na nakalimutan. Sa loob nito, ang fountain pen. 12 taon na ang nakalipas, wala pang teknolohiya para kumuha ng fingerprints mula sa ibabaw na may tinta. Ngayon, mayroon na. 10 araw ang lumipas. 2 fingerprint ang nakuha. Ang isa ay malabo. Ang isa ay malinaw. Hindi ito kay Isabel Reyes. Ito ay kay Miguel Tangent Guevara. Ang panyulat na ginamit sa suicide note ay may fingerprint ng asawa. Kasabay nito, dumating ang kopyang lock mula sa Naya Control Tower. Nobyembre 11, 1996, 11 Mayan 40 PM, pag-alis mula sa isang pribadong paliparan patungong Balasin. Nobyembre 12, 2:20 AM, pagbalik mula Balasin. Ang helikopter ay nakarehistro sa isang subsidiary ng Maharlika Group. Ipinatawag nila si Mang Kiko, ang driver. Pagkatapos ng 3 araw na pagtanggi, ipinakita ni Marco ang 2 dokumento, ang flight log at ang record ng promosyon ni Mang Kiko. Napahagulgol si Mang Kiko. Inamin niya ang lahat. Ang paglipat patungong Maynila, ang paghihintay sa kotse, ang utos na ilok ang pinto gamit ang isang alambre, ang gasgas na naiwan nito, at ang pagbalik sa Balesin. Sunod nilang ipinatawag si Mang Nestor. Nagpadala silang notice of investigation para sa kasong obstruction of justice. Kinabukasan, si Mang Nestor mismo ang pumunta sa opisina. Dala niya ang isang sobre at isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Inilatak niya ito sa mesa. Ang piraso ng kuko. Agad itong isinuri. Sa ilalim nito, may nakuhang tisyu ng balat. DNA ng isang lalaki. Tumukma ito sa DNA ni Miguel Tangent Guevara. Lumaban si Isabel sa gabing iyon. Ang laman ng sobre ay ang kopya ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian at ang birth certificate ng ampon na anak, na ipinanganak noong 1994. Nakasaad sa kasunduan na kung sino man ang may kasalanan sa hiwalayan ay isusuko ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya sa kabila. Ang shares na yon ang susi sa buong Maharlika Group. Kung mawala iyon, mawawala rin ang posisyon niya bilang chairman. Isang arrest warrant ang inilabas. Inaresto si Miguel Tangent Guevara sa basement parking ng kanyang tinitirhan. Habang binabasa ang waran, hindi siya nagsalita.
Pinusasan siya. At sa sandaling iyon, nang hina ang kanyang natuhod, inalalayan siya ng dalawang ahente. Parehong-pareho ang itsura noong nasanaya tarmak siya 12 taon na ang nakalipas. Ngunit nun, may 8 kamera. Ngayon, sa basement, wala ni isa. Gabi bago ang pagbabangang hatol, sinabihan ng doktor si Leo na bumabagsak na ang blood pressure nga niyang tiyahin. Bumalik si Leo sa silid, kinuha ang scarf, at inilagay sa kamay ni Aling Rosario. Dahan-dahan itong naksara. Binuksan ni Leo ang TV sa channel na nagbo-broadcast ng paglilitis. Kinaumagahan. Puno ang korte. Sa unang hilera, nakaupo si Helen, ang dating manager. Sa tabi niya, isang bakanteng upuan. Pumasok si Miguel, payat at hukot. Iniharap ng prosekusyon ang ebidensya. Ang flight log, ang fountain pen, ang gasgas sa pinto, at ang pirasong kuko. Nang basahin ang resulta ng DNA test, tumahimik ang buong courtroom. Sa unang pagkakataon, inilahad sa korte na si Isabel Reyes ay lumaban. Isinunot ang kasunduan at ang birth certificate ng bata. Tumayo ang mga reporter. Sinabi ng piskal na hindi para ang motibo, kundi posisyon. Kung natuloy ang diborsyo, mawawala ang lahat kay Miguel. Kaya inalis niya ang taong humihiling gay diborsyo, hindi ang diborsyo mismo. At sa loop na gay 12 taon, pagtatapos na gay piskal, namuhay siya bilang isang nagluluksanang biyudo. Sa ospital, ang tunog ng heart monitor ay unti-unting bumabagal. Hawak ni Leo ang kamay ng tiyanyang tiyahin. Sa TV screen, lumabas ang breaking news. Binabasa na ang hatol. Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang kamay ni Aling Rosario. Dumulas ang scarf at nahulog. Makalipas ang ilang segundo, naging isang tuloy-tuloy na tunog na lang ang maririnig. Nahatulan din ang iba pa. Si De La Cruz, para sa obstruction of justice. Si Mang Kiko at Mang Nestor, para sa pagdulong sa krimen. Ang Maharlika Cultural Foundation ay binuwag. Matapos ang paglilitis, hinanap ng mga reporter ang ina, si Aling Rosario. Ngunit isang tawag ang natanggap ni Leo mula sa ospital. Napahawak siya sa rehas ang hagdanan, at kinunan siya ang kamera. Kinagabihan. Sa balita, nagsalita si Helen. Sa wakas, natapos niya ang mga salitang hindi niya natapos 12 taon na ang nakalipas. Tinanong siya ng news anchor kung bakit ngayon lang siya nagsalita. Nagsalita ako noon, sagot niya. Walang nakinig. Bumalik si Marco Gomez sa Forbes Park. Wala na ang mansyon. Giba na ang annex. Tumingin siya sa bakanteng lote kung saan dating nakatayo ang itim na sedan. Hindi na niya binuklat ang kopya nga to. Bumalik na lang siya sa kanyang sasakyan. Nang taglamig na iyon, inilibing si Aling Rosario sa tabi ng kanyang anak. Sa kanyang lapida, iniukit ang isang linya. Inay, hindi na po ba masakit ang tuhod ninyo? Ang sulat na iyon, nasa loob ng 12 taon ay tanging isang ina lang ang nakakilala. Hindi ito nakita ang pulis, ang media, o ang korte. Ang kamay na ginagamit sa pagkain, sa pagsulat, sa pagpirma. Tanging isang ina lang ang nakaalam. At sa huli, ang alaala ng isang taong iyon ang nagpaandar muli sa oras na huminto 12 taon na ang nakalipas.